12:00 na ng hapon at kasalukuyang nakatambay si Kyle sa tapat ng bus station para doon ay mamalimos. Halos umabot na rin ng 500 ang kanyang napaglimusan. Ngunit hindi pa rin siya umaalis sa kanyang pwesto. Nagbabaka sakali na baka madagdagan pa ang pera at makatikim naman siya ng masarap na pagkain. Dahil simula kahapon ay hindi pa siya kumakain dahil may mga tambay na nagnakaw ng kanyang pinaglimusan. Ilang taon na ring pag-gala-gala si Kyle sa lansangan. Magmula nang abundanin siya ng kanyang ina sa kalsada. Nasanay na siya sa buhay sa lansangan. Alam niya kung gaano kadelikadong mamuhay sa kalsada dahil kapag napagtripan siya ng mga tambay, bukod sa magiging bugbog sarado siya, ay maaari ring mawala ang pera na maghapon niyang pinaghirapan. Meron pa kayang magbibigay sa akin? Tanong ni Kyle sa kanyang sarili habang nakatingin sa mga dumadaan ng mga tao. Tinago ni Kyle ang pera ng kanyang pinaglimusan sa kanyang bulsa at nag-iwan na lamang ng ilang barya sa baso kung saan nilalagay ng mga tao ang pera na ibinibigay sa kanya. Napatingin na lamang si Kyle sa mga bata na may kasamang mga magulang. Iniisip niya kung ano kaya ang kanyang magiging buhay kung hindi siya iniwan ng kanyang ina noon sa lansangan. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ina, pero masakit pa rin para sa kanya na isipin na inabandon na siya ng kanyang sariling ina. Habang naghihintay si Kyle ng mga tao na maaaring magbigay sa kanya ng barya, nakita niya ang isang grupo ng mga binata na minsan ang kumuha ng kanyang pinaglimusan. Kaya dali-dali na kinuha ni Kyle ang baso na pinaglalagyan ng kanyang mga barya at umalis na sa lugar na iyon. Natatakot si Kyle na baka pagmalupitan na naman siya ng mga binata at kunin na naman ang pera na maghapon niyang pinaglimusan. Dahil sa sobrang gutom niya kahapon, ay ayaw niya nang maulit pa iyon, kaya't umalis na nga siya upang makaiwas sa kanila. Buti na lamang at nakaalis ako roon, wika ni Kyle sa kanyang sarili at sinigurado na hindi niya na makikita pa ang mga binata. Nang makalayo-layo na nga siya sa lugar, ay naupo siya sa isang gilid at nagsimula na muling mamalimos. Napansin ni Kyle ang mga grupo ng mga bata na pulubi na gaya niya. Mukhang gutom na sila at maliit pa lamang ang kanilang napaglimusan. Kaya't napagdesisyonan ni Kyle na lumapit sa kanila dahil nakaramdam siya ng awa para sa mga ito. Dahil minsan na rin niyang naranasan ang kanilang kalagayan. Bata, okay lang ba kayo? Tanong ni Kyle sa kanila. Gutom na ba kayo? Napatingin ang mga bata sa kanya at napatango-tango. Opo, gutom na po kami. Magalang na sambit ng isa sa mga bata. Wala pa ba kayong napaglimusan? Kinuha po ni Mama ang mga napaglimusan namin at wala po siyang iniwan para sa amin. Ang sabi niya ay magpatuloy lang kami ng mga malimos kasi kulang pa raw yung ibinigay namin sa kanya. Kapag bumalik raw po kami ng walang dala-dala na pera, ay gugulpi na naman daw niya po kami. Malungkot na saad ng bata. Dahil doon ay nakaramdam ng awa si Kyle at napatingin sa kanyang pera na hawak-hawak. Alam ni Kyle na maliit lamang ang 500 na kanyang napaglimusan. Naawa siya sa mga bata dahil mukhang sobrang gutom na ang mga ito. Napalunok na lamang si Kyle at walang alinlangan na iniabot ang pera sa mga bata. Nagtira lamang siya ng 100 para sa kanyang sarili. Gustuin man niya na makatikim ng masarap na pagkain at bumili ng maraming makakain, ngunit naaawa siya sa mga bata at nais na tulungan sila. O ito, gastusin niyo para makakain kayo. Nakangiti sambit ni Kyle at iniabot ang pera na kanyang pinaglimusan. Talaga po ba? Nakangiting tanong ng mga bata. Oo, kaya't kumain kayo ha at siguraduhin niyo na mabubusog kayo. Saad naman ni Kyle. Halos maiyak-iyak ang nakatatandang kapatid ng mga bata nang iniabot sa kanya ni Kyle ang pera dahil ilang araw na rin silang hindi kumakain. At ngayon ay may mabuting loob na nagbigay sa kanila ng pera na kanilang pagkain sa araw na ito. Kaya't sobrang pasasalamat niya kay Kyle. Ngumiti na lamang si Kyle sa mga bata at hinayaan na sila na pumunta sa isang karinderya para kumain. Samantalang siya ay nagpatuloy sa panglilimos upang may pangdagdag siya ng pambili ng kanyang pagkain. Sobrang sarap sa kanyang pakiramdam na natulungan niya ang mga bata na kagaya niya, kahit siya mismo ay walang-wala rin. Kinabukasan ay lumipat ng pwesto si Kyle kung saan siya mamamalimos dahil nakita niya doon sa dati niyang pwesto ang grupo ng kabataan na iniiwasan niya mula kahapon. Pero hindi niya inaasahan na makikita siya ni Tonyo sa may tabi ng mall.
ang lalaki na laging kumukuha ng kanyang pera at nagmamalupit sa kanya. Nandito ka lang palang pulubi ka, nakangising wika ni Tonyo at kinuha ang pera ni Kyle. Ngunit dismayado siya nang makita na barya-barya lamang ang laman ng baso ni Kyle. Kinapkapan niya ang binatilyo at nakitang wala nang tinatagong ibang pera si Kyle. Dahil kakasimula pa lamang niya mamalimos, kaya wala pa siyang pera at ikinagalit ito ni Tonyo dahil wala siyang magagamit na pangsugal niya dahil wala pang napaglimusin si Kyle. Bakit ito lang? Galit na tanong ni Tonyo habang hawak ang mga barya at itinapon ito kay Kyle. Napatingin naman si Kyle sa kanya dahil alam niyang Google Pay na naman siya ni Tonyo. Sinubukan niyang umiwas kay Tonyo hanggat maaari, ngunit tila bang tadhana na ang gumagawa ng paraan upang sila ay magtagpo. Lumod si Kyle sa harapan ni Tonyo at nagmakaawa. Tonyo, huwag mo naman akong saktan. Pakiusap. Pagmamakaawa ng binatilyong si Kyle. Dahil alam niyang wala siyang laban kay Tonyo. Dahil kapag lumaban siya pabalik, baka balikan lamang siya ni Tonyo kasama ang mga barkada nito at ang kanyang kapalaran ay mas mahirapan pa. Dahil baka mas maraming bumugbog sa kanya. Sa sobrang galit ni Tonyo kay Kyle, dahil wala siyang pakinabang, ay sinimulan niya na itong gulpihin. Kilaladkad ni Tonyo si Kyle sa isang eskinita kung saan ay walang tao upang doon ay gulpihin. Dahil ayaw niyang makita ng mga tao ang kanyang ginagawa dahil baka tumawag sila ng pulis. Sinimulan ng gulpihin ni Tonyo si Kyle at nang makita niya na duguan na ang binatilyo, ay tumigil na nga ito. Halos sinanghina si Kyle dahil sa ginawa sa kanya ni Tonyo. Pero hindi siya lumaban dahil ayaw niya ng patulan pa ito. Dahil alam niya na kapag lumaban siya, ay tatawag si Tonyo ng mga barkada at lahat sila ay gugulpi sa kanya. Wala kang kwenta, sad ni Tonyo at tinurahan si Kyle bago tuluyan na umalis. Matapos umalis ni Kyle, ay napaiyak na lamang siya at tinatanong ang langit kung bakit ganoon kapait ang buhay na kanyang sinabi. Dahil bukod sa pakikipagsapalaran para sa pagkain, ay lagi pa siyang pinagmamalupitan ng mga tao. Inayos ni Kyle ang kanyang sarili at binanlawa ng mga dugo na galing sa kanyang mga sugat. Huminga na lamang siya ng malalim at nagsimula na muling mamalimos. Dahil wala pa siyang napaglimusan upang makakain siya. Dahil kapag walang nagbigay sa kanya, ay maghahalongkat na naman siya ng pagkain sa basurahan. Lumipas ang ilang oras at kakonti na lamang ang mga tao na dumaraan. Kaya't nagpasya siyang lumipat ng pwesto at nakita niya ang mga bata na kanyang tinulungan kahapon dahil kinuha ni Tonyo ang kanilang mga napaglimusan. Hoy Tonyo! Tawag ni Kyle sa binata. Pati ba naman mga bata ay kukunan mo ng pera? Lakas loob na sambit ni Kyle. Napatingin si Tonyo sa kanya at sinabi, Baba, lumalakas na ang loob mo ha? Inabot ni Kyle ang kanyang napaglimusan kay Tonyo at hinila na ang mga bata bago pa siyang muling magulpi. Nang makasigurado na siyang nakalayo-layo na sila mula kay Tonyo, ay kinausap niya ang mga bata. Naging panatag ang loob ni Kyle nang malaman niya na walang nakuwang pera si Tonyo mula sa kanila. Dahil bago pa nila ibinigay ang pera kay Tonyo, ay sakto nang dumating si Kyle. Sa muling pagkakataon ay sobrang nagpasalamat ang mga bata kay Kyle dahil noong unang binigyan niya sila ng pera upang makabili ng pagkain at ngayon naman ay tinulungan ni Kyle na makaalis sila mula sa mapang-abusong si Tonyo. Hindi na nila alam kung sa paanong paraan sila magpapasalamat kay Kyle. Ngunit sinisigurado ni Kyle na bukal sa kanyang loob ang pagtulong niya sa mga bata. Kaya't hinayaan niya na lamang ang bata kung saan man sila pumunta at sinisigurado na wala si Tonyo roon. Matapos siyang mahiwalay sa mga bata, ay nagsimula na nga siyang mamalimos dahil lahat ng kanyang napaglimusan ay inabot niya kay Tonyo para lamang hindi niya saktan ang mga batang ito. Pagkatapos ni Kyle siguraduhin na iligtas ang mga bata, ay pumunta na siya sa kanyang pwesto upang magsimulang mamalimos muli upang meron siyang makain. Habang nakaupo siya sa tabi, ay nakita niya na ang bata na kanyang tinulungan ay tumabi na sa kanya. Kuya, para sa inyo po ito. Wika ng bata at inabot ang tinapay kay Kyle. Napatingin si Kyle sa kanya at tinanong ito. Para sa akin? Opo. Sige, kainin nyo na yan. Alam ko hindi pa kayo kumakain eh. Kaya hindi nyo na ako kailangang pangbigyan. Maya-maya rin ay makakaipon na ako ng pambili ng mga kain ko. Sad ni Kyle dahil ayaw na niyang kunin pa sa mga bata ang pagkain. Kahit nagugutom na si Kyle, ay ayaw niya pa rin tanggapin ang tinapay na ibinibigay ng mga bata. Alam niyang mas kailangan nila ng pagkain kaysa sa kanya.
dahil ang nanay ng mga bata ay laging kinukuha ang napaglimusan nila at walang tinitirang pera para sa kanila upang sila ay makakain man lamang. Sige na po kuya, tanggapin niyo na po ito. Gusto lang po naming magpasalamat sa lahat ng naitulong niyo. Malungkot na saad ng mga bata dahil pakaramdam nila ay kulang ang kanilang ibinibigay kay Kyle. Ito lang po kasi ang kaya naming ibigay sa inyo bilang pasasalamat. Napansin ni Kyle ang lungkot sa mga mata ng mga bata. Kaya ngumiti siya at tinanggap ang tinapay na iniabot nila. Ano nga palang mga pangalan nyo? Ako po si Emma. Wika ng pinakamatandang bata sa kanila na mga nasa edad 11 anyos na. Siya naman po si Ian at Nicolas. Turo niya sa kanyang mga nakababatang kapatid na nasa edad 6 at 7 taong gulang. Alam nyo, ang pagtulong ko sa inyo ay bukal sa aking loob. Minsan na rin ako na nasa sitwasyon nyo at alam ko kung gaano kahirap ang nararanasan nyo ngayon. Lalo na't nakikita ko kung gaano kayo gulpihin ng inyong ina kapag kulang ang naibibigay ninyong pera para sa kanya. Kaya mas mabuti pa kung itabi na lamang ninyo ang pera nyo at kumain kayo para hindi kayo malipasan ng gutom. Lagi nyong iisipin na sa tuwing tutulungan ko kayo ay hindi ko kailangan ng kahit anumang kapalit. Wika ni Kyle. Ipinaliwanag ni Kyle sa mga bata kung gaano kabukal sa kanyang loob ang pagtulong niya sa kanila. Kasi ayaw ni Kyle na isipin nila na tuwing tutulungan niya ang mga bata ay naghihintay siya ng kapalit. Niyakap ni na Emma si Kyle dahil alam nila kung gaano siya naging mabuti sa kanila. Kahit na hindi naman sila magkaano-ano at pare-parehas lang sila na walang mga pera. Pero hindi nagdalawang isip si Kyle na tulungan sila palagi. Matapos ang madamdami na usapan nila, ay nagpaalam na ang mga bata kay Kyle dahil uuwi na muna sila. Si Kyle naman ay nagpatuloy lamang sa pamamalimos hanggang sa nakaipon na nga siya sa sapat na pera upang makabili ng kanyang makakain. Kinabukasan ay patungo na si Kyle sa kanyang pwesto nang mapansin niya na may binubugbog si Tonyo. Nagdadalawang isip si Kyle kung pipigilan niya ba si Tonyo dahil takot siya rito dahil bukod sa mas matanda ito sa kanya ay dihamak na mas malaki ang pangangatawan nito. Ngunit napansin niya na dayo ang binata na sinasaktan ni Tonyo at mukhang hindi taga sa kanila. Matapos ang ilang segundo na pag-aalinlangan, ay napagpasyahan na ni Kyle na pigilan si Tonyo sa pananakit nito sa lalaki. Ginamit ni Kyle ang kanyang katawan upang pigilan ang bawat suntok ni Tonyo na makatama sa katawan ng binata. Hanggang sa hindi na kinaya pa ni Kyle ang pananakit ni Tonyo sa kanya at nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumaban pabalik. Nagsimulang makipagrampulan si Kyle kay Tonyo hanggang sa mapahiga na lamang si Tonyo at ang kanyang labi ay pumutok. Nang mapansin ni Kyle na nanghina na si Tonyo, ay agad niyang hinila ang binata na kanyang tinulungan palayo mula sa iskinita. Tinanong ni Kyle ang lalaki kung okay lang ba siya at sinigurado naman na hindi napuruhan ang lalaki. At laking pasasalamat niya, nagalos at ilang pasa lamang ang natamo nito. Alam niya sa kanyang sarili na kapag hindi niya pinigilan si Tonyo, ay baka mas malala pa ang mangyari sa lalaki. Maraming salamat sa pagtulong sa akin. Pasasalamat ng binata habang pinupunasan ng mga dugo mula sa kanyang pumutok na labi. Nakahinga naman ng maluwag si Kyle nang makita na maayos na ang lagay ng lalaki at hindi siya napuruhan. Alam niya sa kanyang sarili na sobrang magagalit si Tonyo sa kanyang ginawa. Ngunit wala na siyang pakialam dahil hindi niya hahayaan na may abusuhin at saktan na naman si Tonyo nang walang kalaban-laban at nang walang dahilan. Dahil nakakaramdam siya ng awa tuwing nakakakita siya ng mga tao na sinasaktan ni Tonyo. Kung siya ay okay lang nabugbugin ito. Pero kapag iba na, ay ibang usapan na iyon. Malapit na siyang masanay dito dahil halos araw-araw ay kalbaryo na lamang ang nararanasan niya sa mga kamay ni Tonyo. Kaya sa tingin niya, ay panahon na para may lumaban dito at maglakas loob na gumanti rito pabalik. Dahil kung walang gagawa noon, malamang ay hindi siya titigil hanggat wala siyang napapatay. Ayos ka lang ba? Tanong ni Kyle sa lalaki dahil mukhang menor de edad pa ang binatilyo tulad niya. Pagkatapos punasan ng binata ang dugo na tumutulo mula sa kanyang mga sugat, napalingon siya sa lalaking nagligtas sa kanya at laking gulat niya na lamang na ang kapatid na matagal niya na palang hinahanap ang nagligtas sa kanya. Napayakap si Brian ng mahigpit kay Kyle. Hindi niya pinansin ang amoy ni Kyle dahil ang nasa kanyang isip lang ngayon ay sobrang pasasalamat niya na nakita niya na ang kanyang nawawalang kapatid. Sobrang nagulat si Kyle nang yakapin siya ng binatilyo.
Dahil kahit na iniligtas niya ito mula kay Tonyo, ay hindi niya naman kailangan na maging ganoon ang reaksyon nito. "Kuya!" Halos may iyak-iyak na wika ni Brian sa kanyang kapatid at kumalas mula sa pagkakayakap. "Ha?" Naguguluhan na tanong ni Kyle sa binata na umiiyak sa kanyang harapan dahil hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Inilabas ni Brian ang larawan ni Kyle na kanyang matagal nang itinago at ipinakita ito kay Kyle. Si Kyle at Brian ay magkapatid. Si Brian ay lumaki sa kanilang maya-malama, samantalang si Kyle naman ay nabandona ng kanilang ina sa kalsada. Simula nang malaman ng kanilang ama ang ginawa ng ina nila kay Kyle, ay pinahanap na nito ang anak at sa loob ng ilang taon ay ngayon lang muli silang nagkita ni Brian. "Anong ibig sabihin nito?" Nagugulang tanong ni Kyle dahil siya mismo ang nasa litrato na inabot ni Brian sa kanya. Kitang-kita kasi na walang pinagbago sa mukha ni Kyle. Medyo nag-matured lang ito ng kakaunti. "Kuya, ako to si Brian, yung kapatid mo. Hindi mo na ba ako naaalala?" Naiiyak na tanong ni Brian. Bumalik lahat ng mga alaala ni Kyle at naaalala niya na sobrang liit pa lamang ni Brian nang huli niya itong makita. Dahil simula nang naghiwalay ang kanilang mga magulang, ay bihira na silang magkita. Ang daming tanong ni Brian sa kanyang kapatid at isa-isa namang pinaliwanag ni Kyle ang nangyari sa kanyang buhay kay Brian. Umuwi si Kyle kasama si Brian sa mansyon ng kanilang ama. Simula noon ay muling naging komportable ang buhay ni Kyle dahil ibinigay ng kanilang ama ang lahat ng kanyang mga naging pagkukulang nitong mga nakalipas na panahon kay Kyle. At humingi rin ng tawad ang kanilang ama kay Kyle dahil hinayaan niya na kunin ng kanilang ina si Kyle mula sa kanya. Ang kanilang ina kasi ay sumama sa isang foreigner na lalaki na bago-bago pa lamang nitong karelasyon noon. At ayaw ng foreigner na ito kay Kyle, kaya naman napilitan ng ina nito na iwanan na lamang siya sa lansangan dahil sobrang nababaliw ito sa lalaking kanyang karelasyon. Sobrang pasasalamat naman ni Kyle sa kanyang ama at kapatid na hindi sila tumigil sa loob ng ilang taon upang hanapin siya. Dahil kung tumigil sila, ay baka hanggang mamatay siya ay patuloy lamang siyang maninirahan sa lansangan. At ayaw niya yung mangyari sa kanya. Dahil marami siyang pangarap sa buhay kahit na tumira siya sa kalsada sa loob ng ilang taon. Ilang linggo na nag-stay si Kyle sa kanilang mansyon at kinausap niya ang kanyang kapatid na si Brian na kung maaari ba nilang hanapin sina Emma. Ipinaliwanag ni Kyle na sila ang mga bata na kanyang tinutulungan. Mahirap man ang kanyang naging buhay sa lansangan, ay hindi pa rin siya nagdalawang isip na tulungan ang mga ito. "Kung gusto mo silang tulungan, kuya, pwede naman. Pwede tayong magbigay ng grocery at kakaunting pera sa kanila," saad ni Brian at iniabot ang ATM card na nakapangalan kay Kyle. "Para sa akin ba to?" Hindi makapaniwalang tanong ni Kyle nang makita niya ang kanyang pangalan sa ATM card. "Opo," sagot naman ni Brian at tumango. Nagdesisyon ang dalawa na maggrocery upang ibigay kila Emma at nag-withdraw rin siya ng kaunting pera para ibigay sa mga ito. Naghanda rin si Kyle ng lulutuin para sa feeding program na kanyang nais na ipakain sa mga pulubi na minsan niya nang nakasama noong naninirahan pa siya sa kalsada. Alam ni Kyle ang hirap ng buhay sa lansangan kaya't naisipan niyang magpakain every week sa mga pulubi upang makatulong kahit papaano sa kanila. Inabot ni Kyle ang pagkain at kaunting pera kay Emma at tuwang-tuwa ang mga ito. Halos linggo-linggo na rin siyang nagpapakain ng mga pulubi at sobra silang nagpapasalamat sa ginagawa ni Kyle para sa kanila dahil bihira lamang silang makatikim ng masasarap na pagkain. At ngayon dahil kay Kyle, halos linggo-linggo na silang nakakatikim ng masasarap na mga pagkain. Sobrang saya ni Kyle na makita ang mga ngiti sa mga labi sa mga taong kanyang natutulungan. Alam niya kung gaano kahirap ang buhay sa lansangan at sobrang saya sa pakiramdam ni Kyle na kahit sa maliit na paraan ay nakakatulong siya sa mga ito. Dahil alam niya ang pakiramdam nila dahil minsan niya na rin itong naranasan. Di kalaunan, nalaman na lamang ni Kyle na itong si Tonyo ay nakakulong na at makukulong ng mahabang panahon dahil sa patong-patong nitong mga kaso. Nahulihin ito ng ipinagbabawal na gamot, napatunayan ring talamak itong magnanakaw at matagal na pala itong pinaghahanap ng mga pulis dahil sa kasong pagpaslang sa matandang mayaman na biniktima nito. Hindi lamang si Tonyo ang nakulong, pati na rin ang grupo nito ng mga kabataan na kanyang pinamumunuan na walang awang gumagawa ng kung ano-anong kabalustugan sa kalsada. Tuwang-tuwa si Kyle
Dahil kahit hindi siya ang gumanti, ay nakuha naman niya ang katarungan sa mga masasamang ginawa nito sa kanya noon. Nagpatuloy nga si Kyle sa pag-aaral hanggang sa lumipas ang mga taon at nakapagtapos na nga siya ng kolehiyo. Ngayon ay katuwang na siya ng kanyang ama sa pamamalakad at pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Wala na siyang balita pa sa kanyang ina. Ngunit ganoon pa man, ay wala na rin naman siyang sama ng loob dito. Dahil para sa kanya, ang lahat ng pangyayari sa ating buhay ay mayroong rason at dahilan. Hindi man naging maganda ang kanyang mga karanasan sa loob ng ilang mga taon, pero nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos dahil napakabuti nito sa kanya. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang dating pulubi ngayon ay napakayamang binata na? Nagpatuloy siya sa pagtulong sa mga batang nasa lansangan. Hindi lang para mapakain ng mga ito, kung hindi para mapag-aral. Marahil kaya siguro siya naging isang pulubi noon, ay para maintindihan niya ang pakiramdam ng mga ito, sapagkat baka inihahanda lamang siya para sa ganitong misyon. Ang kwento ni Kyle ay naging inspirasyon sa marami. Ipinakita niya sa kabila ng kahirapan at pang-aabuso, ang kabutihan at pagmamalasakit sa kapwa ay laging magbubunga ng maganda. Sa kanyang kagitingan, natagpuan niya ang hindi lamang ang kanyang kapatid, kung hindi ang tunay na yaman ng kanyang puso, na kahit kailan ay hindi masusukat ng kahit na anong material na bagay, at hindi mananakaw ng kung sino man.